Miss Gomez, you need to come with us. Gustong makita ni Sir Zildjian ang shoot. Para kung may concern, we can address the issue immediately. Saad na Mr. Sandoval na ikinagulat niya. Bakit siya, sir? Ano supervisor? Singit ni Lara. Talaga? Sorry, I thought... Baka sampag kalito sa mukha ng lalaki. Anyway, si Miss Gomez ang sinabi niya. Sinusunod ko lang ang utos ni boss. I don't even know why he want her to be there. So tara na, mag-aanday daw sa parking si sir. Paliwanag nito na pinasadahan pa siya ng tingin. Sige na girl, go. Halos ipagtulakan naman siya ni Sarah habang kitang-kita niya ang galit sa mukha ni Lara. Feeling mo, ikaw supervisor? Saad ni Lara na hinarangan pa siya. She's trying to intimidate her but as if her mere trick will work on her. Kung gusto mo, edi ikaw ang pumunta. Pilaw sa pang side niya dito. Inilahad pa niya sa harap nito ang folder na bit-bit niya. Take it. Iniinsulto mo ba ako? Baka sampang gigigil sa mukha nito. Hindi dahil na-promote ka, magaling ka na. At wala akong panahong insultuhin ka. Ikaw ang nagdala sa sarili mo sa posisyong yan kaya panindigan mo. Taas noong saan niya dito na ikinaputla ng mukha nito. Hindi ko ipagkakanulo ang sarili ko para sa posisyon. What are you implying? You? Walang salitang tinalikuran niya si Lara at hindi na pinatapos ang sasabihin pa nito. Hindi niya kailangang hulaan na may ginawa nga ito para makuha ang gusto nito. Pagbukas ng lift ay nandoon nakasakay ang preskong boss niya. Kitang-kita niya ang pagsulyap nito sa kapasimpleng umiti ng nakakaloko. Let's go, Miss Gomez. Yakag na Mr. Sandoval. Inlahad pa ang palad as if guiding her way. Talo pa ng puso niya ang tambol sa lakas ng kaba nang maramdaman niya ang mga matang nakatitig sa likod niya. Napalingon pa siya nang maramdamang nasa tabi na niya si Zildjian. Pasimpleng pinisil ang umbok ng puwetan niya na nagpagising ng buong sistema niya. Sa akin ka na sumabay, Laika. Danig niyang saad na Zildjian nang huminto ang lift sa basement. I need to discuss some details I want you to change. Then I'll go ahead, sir. Paalam ni Mr. Sandoval nang bumukas ang lift. Saka ito naglakad patungo sa nakaparadang kotse nito. Napalunok pa siya bago nagpa siyang sumunod dito. She was feeling uneasy all of the sudden. Parang ang init ang pakiramdam niya. The thought of his naked body appeared in her mind. Natagpuan niya ang sariling pinagdidikit ang hita niya dala ng tensyong biglang umatake sa kanya. Pagsakay nito ay natigilan itong saglit na napatitig sa hita niya. Kasabay ng pagsilay ng ngiti sa labi nito. At ganoon na lang ang pagkabigla niya nang walang babalang kinabig siya na Zildjian sa kasiniil ng halik. Mainit, mapusok at nag-aalab ang bawat galaw ng labi nito. Para siyang nahihipnotismong natagpuan ng sariling tumutugon dito ng buong kainitan. Parang sinilaban ang pakiramdam ni Zildjian na magtama ang mga mata nila ni Laika nang bumukas ang pinto ng lift. Tumayo naman ang tuwid si Mr. Sandoval na makita siya. Pumayag kaagad ito nang sabihin niyang gusto niyang makita ang shoot para sa bagong ads. At nagawa pa niya itong utusan na isama si Laika. Kaya ayon sa harap niya ang babaeng laman ng utak niya ng ilang araw na. Nagpatiuna na itong maglakad upang ipagbukas ito ng pinto ng kotse niya. Those gestures that he never did to anyone except her. Maging sa ex-fiancé niya, he wasn't like that. Please, don't do that again. Dinig niya saan nito but he just smiled slyly. What did I do? Inosenteng tanong niya na ikinaawang ng bibig nito. Kundi lang siya nagpigil ng konti baka nilapanan niya ang labi nitong mapang-akit. Kaya't nauna na siya sumakay sa kotse dahilan upang mapasunod na lang ito. Subalit hindi nakaligtas sa mata niya na ipinagdikit ni Laika ang hita nito na nagpapawala na naman sa kanya sa katinuan. He was sure he was affecting her in so many ways base sa reaksyon ng katawan nito. Excitement filled his system. Malalim itong huminga sabay pikit ng mariin but her mouth was bit open as if waiting for him. You wanted me to touch you, do you? Anyang hindi pinaghihiwalay ang mga titig nila. Hindi man lang ata nito na malayang napakalapit na nila sa isa't isa. He could breathe her warm breath habang abala ang kamay niya. He was so thrilled how Laika been so submissive onto his touch. Napaungol pa ito. You're loving this, babe. Namamaos na usal niya nang pakawalan niya ang labi ni Laika.
He needed air too. She seductively bit her lips kaya lalo siyang nanggigil dito. Ituloy natin ito sa fight ko, he whispered. Paano yung campaign? Litong tanong nito. Napamura na lang tuloy siya. Saglit lang tayo doon. Pabalang na sagot niya, saka siya umayos ng upo at nag-drive. Hindi niya maiwasang sulyapan si Laika na pulang-pula ang mukha. Halatang hiyang-hiya ito pero sa tingin niya mas lalo itong nagmumukhang masarap. Pagdating sa venue, ay abala ang lahat sa shooting ng campaign. Marami ipinapaliwanag sa kanya ang production manager at director. Obviously, maganda talaga ang kinalabasan ng proposal ni Laika. If you have suggestion, sir. What do you think, Miss Gomez? Formal na baling niya sa nakamasid lang na si Laika. Nasa mukha ang excitement kaya napangiti siya nang wala sa oras. This is how I imagine the concept. He can tell professionalism in her. Tila wala na ang bakas ng ginawa nila kanina at hindi man lang kababakasan ng pagkailang ang mata nitong tumititig pa sa kanya. Dahil excitement ang nakikita niya doon habang pinapanood nito ang screen record sa harap nila. I-review pa naman natin siya once na completed na? She asked. Yes, of course, Miss Laika. Sagot ni Mr. Sandoval. I still have meetings kaya hindi na kami magtatagal. But I want to see the output when it's done. Anyang napatitig pa sa relo niya. Let's go, Miss Gomez. Yakag niya dito pero nagpatiuna na siyang maglakad. Ganun lang? Naguguluhang saad ni Director Lee kay Mr. Sandoval. Oo nga eh. Akala ko plano niyang manood ng shoot. Si Mr. Sandoval na nakasunod ang mata sa papalayong dalawang bulto ng katawan na nawala na nang lumiko sa hallway. Sila ba? They look good together. Swerte ni boss kung ganoon. Tagal ko nang pinapahanginan niyang si Miss Gomez pero wala eh. Sira ka ba? May asawa ka na kaya? Naiiling na saad ni Mr. Lee. Single ako kapag nasa office. Malay mo naman. Matitikman ko man lang si Miss Gomez. Dapat kasi, sa akin siya sumakay kanina. Ngising asong turan ni Mr. Sandoval. Tahimik si Laika habang sakay siya ng kotse ni Zildjian. Pabalik sila sa office nang mag-ring ang phone niya. It was her father. Noon niya naalala ngayon pala ang welcome party ng kanyang kapatid. Sir, ibaba mo nila ako dyan sa kanto. May appointment ako. Ano? May appointment ka din sa akin. Ngising asong sa Adazil dyan ay kinasimangot niya. Ang hilig talaga ng boss niyang ito. Gusto mo rin naman. Kutya ng utak niya. Ewan niya kung bakit hindi man lang siya nakadama ng galit sa ginawa nito kanina. In fact, she was enjoying Zildjian's touch. Pero sanarili na lang niya iyon. Mas mahalaga ito kaysa dyan. Walang gatol na sagot niya dito. What? Ilang araw nang masakit ang puson ko dahil sa... Kapag ba nakuha mo na ang gusto mo, titigilan mo na ako? Walang gatol na tanong niya na ikinagulat nito. Sabay lingon sa kanya. Kitang-kita niya ang pagtagis ng bagang ni Zildjian. Sabi ko naman sa'yo, bakit nagsasalita ka na nang iba na naman sa sinasabi ng katawan mo? You're teasing me, Laika. Kaya lalo kitang nagugustuhan eh. Sagot na itong ikinalunok niya. Muling nag-ring ang phone niya. Aren't you going to answer that? Napatitig ito sa phone niya. Just stop the car. May kailangan akong puntahan. Please, sir. May diing pakiusap niya dito. Call me Zildjian first. Utos nito. She just rolled her eyes out to disbelief. Please, Zildjian, stop the car. Anya sabay hugot ng malalim na paghinga. Inihinto ni Zildjian ang kotse malapit sa nakaparadang taxi. Pababa na siya nang hilahin nito ang braso niya. Isang mabilis na halik ang iginawad nito sa labi niya. I'll see you tomorrow then. Doble ang singil ko. Seryosong saad nito sabay kindat na nagpakiliti sa sikmura niya. Leche, parang gusto niya gumanti ng halik. Bago pa siya mawala sa katinuan ay mabilis na siyang bumaba ng sakyan sa kanya sinagot ang tawag sa phone niyang nagre-ring na ulit. Don't be late. Ang formal at malalim na tinig ng kanyang ama ang bumungad sa kanya. Why do I have to meet your family? May kirot sa dibdib na tanong niya dito, dahilan upang mapahinto siya sa paglalakad. Ganyan ka na ba talaga kabastos, Laika? Come home right now. Huwag mo akong ipahiya. Pinal na utos nito. Yun ang hindi niya maintindihan. Her father hates her, yet he obliged her to present herself kapag may gathering sa mansyon.
Gayong matagal na siya nitong inabandona. Mabigat ang hakbang niyang sumakay siya sa taxing nandoon. Sa kanya sinabi ang address ng apartment niya para makapagbihis siya at makapag-ayos. Kahit ayaw niya maging agaw atensyon sa harap ng mga kaibigan ng ama niya sa alta sosyedad, ay hindi naman niya papayagan na magmukha siyang basahan sa harap ng pamilya nito. Pagdating niya sa mansyon, hindi niya maiwasang makadama ng lungkot. That's where she grew up. Marasyang napailing na lang. Maingat na minanoobra niya ang kotse niyang bibihira niyang gamitin sa ipinarada iyon. Paghinto niya ay kaagad na lumapit sa kanya ang isa sa mga security ng ama niya. Ipinagbukas siya nito ng pinto. Napatingin ang mga nandoon nung huminto ang pulang kotseng sinasakyan ni Laika. When a silver high heel set foot on the pavement, then a woman in long cream dress emerged from the car. She was holding her Hermes purse. The elegant dress was hugging her body, making her look even more seductive. Napapanganga pa ang mga lalaki na daanan ni Laika. She let her loose curl hair rest on her side para mas ma-emphasize ang well-defined niyang leeg. She only put light makeup pero alam niyang pansinin pa din siya. Hindi niya kailangan mag-efforts para lang magmukhang maganda. Marami nagsasabing kamukha siya ng ina kaya sinuguro niyang makikita iyon ng ama niya. He forced her to come kahit ayaw na niyang tumuntong sa mansyon. Kaya dapat lang niya ipamukha dito kung sino siya. The mansion belongs to her mother, and everything that her father's second family was enjoying belongs to her mother. That rightfully belongs to her. Marami siyang taong nakita sa labas. Some she knew, kaya binati din niya. Eyes was on her nang pumasok siya sa main house. Laika! That annoying voice echo. Then a woman, a year younger than her, greeted her with a beaming smile, pretending that they were close skin. I'm glad you make it, sis. Nika added. Naginit ang mata niya nang makita niyang suot nito ang necklace niya. Hinawakan pa nito iyon na parang pag-aari nito ang bagay na iyon. What a thief! Mahina ngunit mariing usal niya. Ang tagal niyang hinanap ang kwintas niyang iyon pero pasimpleng inisian lang siya nito. Everything you have will soon be mine, dear sissy. Kumpiyansang saad nito sa mahina ring tinig. Honey, Laika's here. Dinig niyang excited na saad ni Nicole. She was smiling like a perfect saint in front of everyone. Nang magtama ang mata nila. Yumaka pa ito sa kanya, kasunod nito ang ama niya. That's how her life after her mother passed away dahil sa ama niya. She need to pretend that she's belonged to that cheating family who wanted her to die. Mabuti na lang matalino ang ina niya, making her the sole heir of everything her grandmother and her had worked for. Kaya malaking parte ng kita ng lahat ng assets ay napupunta sa account niya mula nang tumuntong siya sa tamang edad. She's practically a billionaire, living an ordinary life, working a menial job just to make herself worthy someday. Follow me upstairs. Malamig ng utos ng ama niyang nakatitig sa kanya. She felt disgusted just looking at them, pero sumunod pa din siya. Plano sana niyang magtungo sa kwarto niya pagkatapos niyang ipakita ang mukha niya sa mga kilalang bisita ng ama. Nakasunod ang dalawang linta sa likod niya. Matalim ang tingin ng dalawang babae nakasunod kay Laika, lalo na si Nika nang umisi pa. Excitement filled her eyes. Napahawak ito sa kwintas na suot nito. She only wear that on special occasion. Buti na lang hindi niya maisipang ibenta iyon noon nang kunin niya sa silid ni Laika ang kwintas. That necklace worth more than 2 million. Hindi pa man nakakaupo si Laika ay may inilapag na dokumento ang ama sa harap niya. She raised her brow at him. What is this? Transfer of shares. Dear sissy, sign it. Siguro naman panahon na para ibigay mo kay dad ang full authority sa kumpanya na ipinapalago niya, di ba? You deserve it. Oh, you think so? Hindi pa ba sapat ang mga ibinubulsa niyo? Kulang pa din? Sarkastikong saad niya. You are living in the mansion my mother built for me tapos gusto niyo ibigay ko pang pag-aari ko. You're asking too much. Don't you think that? Baling niya sa walang emosyong amang nakatitig sa kanya. May karapatan ako sa lahat ng iniwan ng ina mo, Laika. Mariing saad nito. That's why I'm being considerate. I'm letting you run the business and live at my house.
after you cheated on my mother at ipagpalit mo siya sa kabit mo. You two are practically a murderer. Laika! Sagaw ni Nicole na ikinalingon niya ng masama dito na mukhang nagulat ito. You dare shout at my face. Kung ayaw niyong marinig ang mga sinasabi ko, dapat hindi niyo ako pinilit na pumunta at makipagplastikan sa harap ng mga tao sa ibaba. Well then, she looked at her watch. Masyado na ako matagal dito. I better go. Anya saka walang babalang tinalikuran niya ang mga ito. Leandro, aren't you going to stop her? Inis na utos ni Nicole sa asawa. Let her be. Sapat na munang nakita siya ng mga investor para tigilan na nila ang pag-question sa posisyon ko. We need Laika para mapanatili ako na chairman ng Victoria Empire. Patay na ang babaeng iyon pero nakasunod pa din ang anino niya sa atin. Gigil na asik ni Nicole. Kaya mag-iingat ka. She must never knew the truth. Stay away from her. Banta ni Leandro sa dalawang babaeng nandoon. I'll make sure she'll give back the company to me. Nandoon ang determinasyong saad nito. Napalo ni Laika ang manibela, dala ng labis na inis. Every time she went to her house, her heart felt it was bleeding dahil ang bahay na tinitirhan ng mga linta sa buhay niya ay ang mismong bahay kung saan siya lumaki at nagkaisip. She thought she had a perfect family when she was younger until she found out that his father was cheating on her mother. At ang malala, alam ng ina niya pero wala itong ginagawa. Memory of her mother pained her. Sa kamarahan siyang napapikit. Matagal nang walang luhang lumalabas sa mata niya mula nang mamatay ang kanyang ina. 17 taong gulang pa lamang siya noon, kaya wala na siyang kayang iluha pa. Inayos niya ang sarili matapos i-park ang kotse niya nang makarating sa basement ng apartment niya. Saka nagtungo sa elevator. Mabigat ang bawat hakbang niya. How could her father ask her to take what was hers? Hindi pa ba sabat dito ang lahat ng pasakit dito sa ina niya? Lumabas siya nang bumukas ang lift, saka siya naglakad patungo sa apartment niya na biglang bumuhos ang malakas na ulan. Isang marahas na paghinga ang pinakawalan niya. Mom, why do you leave me alone like this? Ani ang napatingala pa siya. The rain keeps pouring, kaya lalong bumibigat lang ang puso niya. If she continued to live like that, baka mamatay siya sa sakit sa puso. Natagpuan niya ang sarili nakatitig lang sa ulan ng ilang sandali. Hindi mapakali si Zildjian sa pad niya. Dala ng imahe ni Laika na patuloy na naglalaro sa utak niya. Pinagsasisihan niyang pinayagan niya itong umalis. Kaya naman natagpuan niya ang sarili nag-drive patungo sa apartment ng dalaga. Baliw na ata ako. Linya naman kasi, ang daming babae. Ba't siya pang gusto mo? Parang timang na pagkausap niya sa junior niya. Kaya napailing na lang siya. Bahala na si Batman. Saan niya then speed out to make it to her apartment. Saka niya ito tatawagan pagdating niya doon. But when he finally at her door, he pressed the doorbell. Pero ilang sandali na siya doon, wala siyang sagot na natanggap. John, is she ignoring me now? Matapos ko siyang paligayahin kanina? Pikong usal na Zildjian sa kamuling pinindot ang doorbell. This time, mas matagal na diniinan niya iyon. He waited impatiently, but still no response. Kinuha niya ang phone niya sa bulsa niya saka tinawagan ito. She didn't even answer. Kung hindi lang siya makakabulabog kanina pa niya kinalabog ang pinto nito. He pressed the doorbell again. Siguradong kapag nalaman ni Jason at Van ang pinagagagawa niya, pagtatawanan siya ng dalawa. Siya dapat ang hinahabol ng mga babae pero bakit parang siya ang sobrang nabaliw kay Laika? 30 minuto siya doon, nakailang missed calls at doorbell na din siya. Ayaw niya ba sa akin? Frustrated na tanong niya sa kawalan. His pride was hurting at hindi matanggap ng utak niyang binabaliwala siya ni Laika. Okay, last na lang. Kapag hindi pa rin siya sumagot, I live and forget her. Kausap niya sa sarili sa kamuling nagdial. Still no answer and he was so pissed off. Damn it. Fine. He was about to leave nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Then he saw Laika walking lazily as if counting her every step. She was looking straight at his direction at hindi niya mapigilang pagmasdan ito. She looks like a goddess.
The sight of her made her forget his anger. Langya, bakit kasi ang ganda mo, babe? Wala sa sariling usal niya na para bang maririnig siya nito. Kakawayan sana niya si Laika nang mapansin niyang malungkot ang mukha nito. Saan ba siya galing? Muling pagkausap niya sa sarili. Ang kaninang init na naramdaman niya ay unti-unting kumakalma habang pinagmamasdan niya ang napakalungkot na mukha ng dalaga na nakatitig sa labas. The rain keeps pouring heavily na tila nakikisabay sa kalungkutan sa mga mata nito. Tulad din iyon ng lungkot na nakita niya dito noong isang araw. Ilang metro na lang ang pagitan nila nang huminto ito at tumingin sa madilim na kapaligiran. She was breathing heavily, saka ito nagsalita ng mahina habang nakatitig sa kalangitan. Then a bitter smile come out of her lips. Kaya natagpuan niya ang sariling naglalakad palapit dito. May kirot na bumalot sa dibdib niya na hindi niya magawang ipaliwanag. Paano mo nagagawang pag-antayin ako dito? Saad niya na makalapit na siya sa dalaga. Noon ito lumingon at ang lungkot na nakita niya sa mga mata nito ay lalong nagpakirot sa dibdib niya na ikinagulat niya. Shit, ungol niya. Parang gusto niyang lapitan ito at yakapin. Bakit ka nandito, sir? Formal nitong tanong. Kumurap ito. Saan ka ba galing? Ba't ganyan ang itsura mo? Kanina pa ako nag-aantay dito. Ganting tanong niya sa dalaga. Ikinagulat niyang kalmado siya. Never in his life na pinag-antay siya ng isang babae o kahit na sino kaya bakit hindi siya nagagalit dito? Bakit ko kailangan sabihin sa'yo? Walang buhay na sagot nito. Late na. You should leave, sir. Taboy nito sa kanya sa kanilang pasan siya. Ang tagal ko nag-antay dito tapos paalisin mo lang ako. Kunway inis na reklamo niya. Pwede next time na tayo mag-usap. Pagod na ako. Anito sa nagtungo sa pinto. She entered her passcode saka bumukas iyon. Nalilito siya kung dapat ba siyang umalis na lang o manatili. Laika was rejecting her. Kaya dapat na siyang umalis muna pero iba ang ginagawa niya. Sumunod siya dito. Ewan pero pakiramdam niya kailangan siya ni Laika. Bakit ang kulit mo? Walang lakas na saad nito. Wala ka na bang makitang babae na kukulitin kaya ako ang pinagtsatsagaan mo ngayon? Parang gano'n na nga. Hindi kasi ako natutuwa kapag hindi ko nakukuha ang gusto ko. Gusto kitang kulitin hanggang sa magsawa ako at wala kang magagawa doon. Gusto mo lang ng kasex. Ako, gusto kong mapag-isa. Muli nandoon na naman ang kirot sa dibdib niya. Umiling siya. Hindi masaya mag-isa. Mas enjoy kapag may kapartner. He was trying to joke around. Hindi nakakatawa? Anyang napakamot ng batok, but she just ignored him. Why the heck she looks so sad? Kaya't natagpuan niya ang sariling humakbang palapit dito sa ito kinabig upang ikulong sa bisig niya. Mukhang nagulat ito sa ginawa niya. Kahit siya'y magugulat din sa mga pinagkakagawa niya. He was not the type to cling on woman na ayaw sa kanya. Anong ginagawa mo? I'm not sure either. Bulong ng utak niya. Hisay. Daman niya unti-unting pag-relax ng katawan ng dalaga. Hindi bagay sa'yo ang malungkot. You're prettier when you smile, Laika. Anya, sa kamarahang tinapik ang braso nito. Mukhang nakisama rin ang alaga niya dahil kumalma na iyon ng bahagya. Nanatili silang ganoon ng ilang sandali hanggang sa maramdaman niya ang pagkapit nito sa damit niya. Sa kung anong dahilan, natagpuan niya ang sariling binubuhat ito papasok sa silid nito. Napakapit pa ito sa batok niya habang matamang nakatitig sa mukha niya. Sa kanya ito maingat na inihiga sa kama. You rest for now. Kapag pumayag ako makapag-sex ulit sa iyo ngayon, titigilan mo na ba ako? Kung ipapangako mong huli na, I will let you do it now. Her words was causing him unexplainable pain. Magpahinga ka na. Ayoko makipag-sex sa babaeng wala sa mood. Sagot niya dito, dismissing his troubled feelings. He found herself tapping gently her shoulder. Sasamahan na lang muna kita. Anya dito. Ano bang ginagawa mo? Muli namang tanong nito. Stop asking question. Just rest for now. Anya dito. Laika, look at him in disbelief. Bumuka ang bibig nito na tila may nais sabihin pero walang salitang lumabas doon. Silence. Then he continued the gentle tapping on her shoulder.
Stop being too nice to me. Dahil walang lalaki mabuti sa paningin ko. Pikit matang mahinang usal nito. Hanggang sa unti-unting naging panatag ang paghinga ni Laika. Bakit nga ba ako masyadong mabait ngayon? Wala sa sariling usal niya. Napaupo siya sa tabi nito hanggang sa unti-unti siyang nakadama ng antok. Nagising si Zildjian nang maramdaman niya ang pagkilos ng katabi niya sa kama. Eyes half closed, kita niya si Laika na nagtungo na lumabas sa silid. 2:00 ng madaling araw ayon sa maliit na orasan na nandoon. Napabangon siya na makadama ng pagkauhaw. Laika was in the CR dahil nakabukas ang ilaw doon. Nagulat pa ito nang makita siya nito. Good morning. Bati niya dito. She was still wearing her dress. Gusto sana niyang bihisan ito kagabi kaso baka kung anong kahalayan na magawa niya nang walang consent nito. Kaya hinayaan na lang niyang makapagpahinga ang dalaga. Bakit nandito ka pa rin, sir? Tanong nito sa halip na batiin din siya. May utang ka pa sa akin kaya nandito ako. Lumalaki na ngang interes. Pabirong saad niya na ikinasimangot nito. Nagawa niyang ngumiti na lang dahil wala na ang lungkot sa mata ng dalaga. That's better than you're sad. Hindi niya napigilang usal dito. Sa kanya ito hinila pabalik sa kwarto. Feeling mo ba bahay mo to? Sa tanilay ka nang mauna pa siyang naihiga sa kama nito. Nagtungo ito sa closet na nandoon. Ewan. Sagot niya, saka patagilid na humiga. Itinukod niya ang kamay sa ulo niya upang umangat iyon, so he can see her. I felt comfortable here. Bakit ba hindi kita napansin noon pa man, Laika? Wala sa sariling saad niya dito. Napalingon ito sa kanya. Hindi ka nakikihalubilo sa mga empleyado mo. You only appear on quarterly meeting. Sa 2 years ko sa kumpanya, I never seen you visit each department para kumustahin ang mga empleyado mo. You're even snob and cold. Litanya nito na ikinagulat niya kaya marahas na napaupo siya. I'm not. I don't like disturbing people at work. Depensa niya. Yeah? I guess I was wrong. Ano ito sabay bawi? At least ngayon alam ko nang hindi ka ganoon. Pervert nga lang. Pervert? Hoy miss, mahilig lang siguro ako pero hindi ako manyak mo. Saka pinipili ko rin naman ang mamanyakin ko. Tumayo siya at naglakad palapit dito. For 3 years, ikaw palang empleyada ko na gusto kong pagsamantalahan kaya wala kang magagawa kundi ang pumayag. Usal niya nang makalapit siya dito. Napaatras naman ito sa baylunok. Sinasabi ko lang bakit hindi natin subukan? Napasinghap ito nang walang babalang hapitin niya ang balakang nito, cutting her words. Ako ang perpektong description ng maginoo pero medyo bastos. Anya sabay kindat dito. At nasisiguro kong gusto mo rin yun. Bakit mo ba ginagawa ito sa akin, sir? Zildjian. Giit niya. Because I want you. He could feel his body react at alam niyang ganun rin ito. Dahil mabilis ang pagtaas baba ng dibdib nito. Kasabay ng pagkagatlabi ni Laika. She looked so appetizing each time she did that. She was about to shift her gaze nang hawakan niya ang baba nito. Just look at me. I like how these pretty eyes of you look at me. Napangiti si Zildjian. Bago pa man ito maimulat, ang mata ay nagawa na niyang kabigin ang batok nito sabay siil ng halik. Tila alon sa puso niya ang init na parang sa dalabanan tumugon ito sa halik niya. Then something fell on the floor, pero walang sino man ang pumansin doon. Natagpuan ni Laika na tumutugon siya sa mainit na halik ni Zildjian. Paano namang hindi? Para siyang idinuyan sa mga papuri nito. Hindi siya sigurado kung totoo yun but it affected her so much and she wanted to feel him again. Ang kakaibang init na ipinaranas nito sa kanya ay tila agos ng tubig na dumaloy sa diwa niya. That sensation add to her desire na pilit niyang itinatanggi. Bahala na. Lihim niyang usal nang maramdaman niya ang pag-angat ng katawan niya kaya napakapit na lang siya sa batok na Zildjian upang hindi matapos ang mainit na halik sa pagitan nila. Then she felt the bed on her back. Kasunod ng paglapat ng katawan ni Zildjian sa kanya. Alam ni Laika na mali ang nangyayari sa pagitan nila ng binatang boss niya but it was so good that she wanted to scream. How are you?
Magaling ka na? Si Sarah, nalapitan siya. Sinalat pa nito ang noo niya. I'm fine. Sumama lang ang pakiramdam ko kahapon. Anya dito dahil umaga na siyang tinigilan ni Zildjian kaya ayun, hindi siya halos makabangon sa kama. Akala niya aalis na ito pagkatapos magpakasasa sa katawan niya. She didn't expect na hihirit pa ito bandang hapon bago ito umalis. So ayun, 2 gabi lang naman silang magkasama at nag-sex na parang katapusan na ng mundo. Nag-init pa ang mukha niya nang maalala ang mga nangyari. Buti na nga lang hindi siya nito nilagyan ng kiss mark sa leeg pero ang hita niya hindi nito pinalampas. He'll probably stop pestering me now. Wala sa sariling usal niya. Ano daw? Ha? Wala? Sabi ko ang dami ko tuloy paperworks. Palusot niya. Laika, gusto mo inom ulit tayo sa bahay mo? Question pa ni Hope. Pass. Gusto kong matulog na mahimbing mamaya. Wala sa sariling sagot niya dito. Bakit may pumpuyat ba sa'yo? Tukso ni Sarah na ikinainit ng mukha niya. Hindi ba pwedeng masama lang ang pakiramdam ko? Depensa niya dito. Alam niyo wala akong... Oo na, wala kang jowa since birth. Magkasabay pang usal ng dalawa, cutting her words. May paracetamol sa Kamefanapik ako dito. Alok pa ni Sarah. Uminom na ako kanina. Thanks. Baka dapat huwag kang uminom ng gamot. Baka... may side effects sa mga gamot, di ba? Si Hope na pinanlakihan ni Sarah ng mata. Dun ka sa ingat. Si Sarah na nakangisi pa. Ang weird yung dalawa. Guys, guess what? Excited na saan ni Jelly at maluwag ang ngisi nito na lapitan sila. Free lunch daw tayo today, as per our generous CEO. Ano kayang nakain ni boss at nagpapa-free lunch? Lahat? Kunot nung tanong niya. Yes, as in. Nandoon nakapost sa cafeteria. Basta pagkain, ang lakas mong makasaga pa. Tukso ni Hope dito. Grasya na yun, tsaka bihira lang mangyari yun, no? Sana laging good mood si sir para lagi may libre. Kung ano man ang sumapit sa kanya, wag na sana umalis. Usal ni Sarah. Ang cool talaga ng may loves ko, diba? Tara, mag-lunch na tayo. 9:00 pa lang. Magtrabaho kayo dyan. Naiiling na saway niya sa mga ito. Kay Joy talaga nito. Makipag-date ka na para magkakulay naman yung life mo. Sulsul ni Sarah bago ito bumalik sa pwesto nito. Saka lang sila natahimik pero panay ang hikab niya habang nagtatrabaho siya. Kaya pinagpasalamat niyang dumating ang lunch break at excited na nagtungo sila sa cafeteria. Ang dami nang nakapila para sa free meal. Naku, si boss talaga. Guwapo na generous pa. Kinikilig na saad na isang babae sa mga kasama nito na nasa unahan ng pila.